Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Oh, forever and ever. For
Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kagurang ng tansi ng pagkamot kan sa tuwing ang mambalawag kan Espiritu Santo mapal sa indo kabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na aldaw po sa indo kabos. Maray na aldaw man po, Father. Mga tugang nagkakatilipon kita ngunyan sa atubang ni Mala Diyos sa pagagid kan dakulang bendisyon para kay Cecil asin kisay na mga kaning sakramento ni matrimonyo ipamibinyato sinda. O Diyos, lumangkang man ang sinda yung kasagkoran ng matrimonyo, ginibumomba na ng sakramento, tandakan pagkamok din Kristo sa sayang simbahan, hinanyugan sa mong pamibi para kay Cecil asin kisay, sinda nagtutubod asin nagsarig sa imo. Ngunyan sa imong atubang isinusumpanin dan sa indang pagkaminootan, ang sa indang buhay maging dani na saksi sa katunayan kang pagkaminootan ng indang sinumpaan sa imong altar, ininahagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Enot na babasahon ginino sa libro ni Genesis. Dangan nagtaram ang kagurang ng Diyos, bakong marhay na magsulusulo ang tao. Magibo ako nin sarong maninigong kaibahan niya na makakatabang sa iya. Hali sa daga, ginibo ning kagurang ng Diyos ang gabos na hayop asin gamgam, dangan dinara niya ang mga ini sa tawo tanganing ngaranan. Ininanggad ang tulang kan sakong tulang, asin laman kan sakong laman. Aapodon siyang babae, huli takinua siya hali sa lalaki. Kaya babayaan kan lalaki ang sa iyang ama, asin ina, dangan masaro sa iyang agom, na babae asin sinda magiging saro. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gandang morning po sa indo kabos. Cecil and Sai, asin sa mga parents, mga ninong-ninang mampo kaini, asin sa iba pang mga sponsors, sa mga parientes, asin sa mga barkada. Tatanungin niyo ako kung ano ang itsura ng dalawa, naka-smile ho sila. Kahit nakatalikod kayo. Ibig sabihin ay nagkagalak at nasisiyahan sila. Masaya ang kanilang feeling. Sana all, di ba? Matugang niya po kita sa tubang ni Mahal na Diyos sa dakulang biyaya, dakulang grasya na itinataw sa indo. Napakaganda, di ba? Nagkatagpo na ipinagdiriwang ninyo. Tinatanggap nyo ang pagdiriwang ng Banal Eucharistia, bisperas na, anti-bisperas ng Pasko. Madaling ang maalala dahil pag naalala mong Pasko, naalala mo nyo yung pagmamahalan yung dalawa. Ang pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang din ng pag-ibig, pagmamahalan. Dahil unang nagmahal ay ang ating Panginoon Diyos, ang ating Ama, ibinigay niyang kanyang anak sa atin lahat para tayo maging masaya, maging masigla. Kaya ang greetings natin sa bawat isa ay Merry Christmas, joy, di ba? Magbigay ng saya, magbigay ng sigla. Isa sa mga nagbibigay saya at sigla sa buhay ng tao ay ang pag-ibig, ang pagmamahalan. Tiningnan ko yung address nyo, medyo may kalayuan din, may distansya. Taga Magurang and then taga Santa Teresita. Saan mo ba siya nakilala? Hindi ko natatanungin kung saan, di ba? Pero siguro, di naman magagalit si Cecil kung tatanungin kita, siya ba yung first love mo? Hindi. Sabi ko, lakas kagad ng kilig gano'n na. Baka mamaya, handa ka dyan kay Cecil, ha? Baka mamaya, di ka papasukin sa kwarto, ha? Sa honeymoon niyo, lagot ka. So, ganun po, di ba? Tanungin ko naman para fair, di ba? Tanungin ko rin si Cecil. Sabi sa akin ni Sai, tanungin ko din daw si Cecil. Cecil, siya din ba yung first patas. Quiz lang, di ba? Quiz lang kayo. Patas lang kayo. Di ba? But anyway, kanina nakaraan na yun, di ba? Moving forward, di ba? Tinitingnan natin yung mga darating na araw. Pero napakaganda pag nilay-nilayan natin, di ba? Bakit nga ba hindi siya yung unang nagpatibok ng puso mo pero siya ang katabi mo sa ngayon, di ba? Yun ang tinatawag nating misteryo. Dahil ang may pakana, ang may author ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang may pakana kang gabos. Bakuan sa indong parents, bakuan sa indong mga barkada, kung sisay pa man. Of course, yung friends ninyo naging tulay lang
Di ba? Naging part lang ng pagkakakilala nyo. Naging bahagi lang sila ng buhay nyo. At huwag nyo din silang kalimutan. Di ba? Pero kung hilingunin do, titignan nyo yung Diyos ang may paka ng lahat. Siyang may author, siyang may kagustuhan ng lahat nito. Dahil kung wala siya, wala tayo ngayon, di ba? Walang handaan, walang kainan, wala kayong dalawa, at walang init yung panahon. So, tingnan nyo, pati yung panahon nag-agree sa akin, di ba? Kanina ang lakas ng ulan, pero ngayon tingnan mo, biglang lumiwanag, di ba? Dahil yan, ang may pakanaan, may gusto ng Diyos. Gusto niyang Diyos ay lumiwanag ang iyong buhay na puno ng kasiyahan at kaligayahan. Kaya tanggapin yung maluwag sa iyong damdamin, sa iyong buhay, ang napakagandang regalo na binibigay sa inyo ng Diyos. Sana all may regalo. Nauna na yung regalo sa inyo ngayong Pasko, yung pagmamahalan nyo sa bawat isa. At ito ay galing sa Kanya lahat. Misteryo and a gift na galing sa Kanya. At pangatlo, dahil ito galing sa Kanya, tinatanggap nyo na maluwag sa iyong kalooban at puno kayo ng kasiyahan at kasayahan, di ba? Kaligayahan. Pero paano ba niyo masusuklian ang misteryo at ang regalo na ito binigay sa inyo ng Diyos? Ito lang ang isang gagawin nyo. Fidelity, commitment, di ba? Ito ang pinaka-importante sa lahat. The other day, nabigay ko po ito sa homily ko. Nagbakasyon ako, kasi mga kapatid nasa Maynila. Nagbanding kami ng mga friends ko. Yung ibang friends ko kasi may mga asawa na rin. Naglakad kami sa mall, may pinuntahan kami. Yung kaibigan ko mag-asawa na sa unahan ko. Nagka-holdingan sila, tinitingnan ko. Sabi ko, sarap maglakad pag tinitingnan yung mag-asawa na naka-holding hands, di ba? Pero makita ko yung lalaki, medyo lumingon, magka-holding hands sila. Binitawan ng girl ng asawa yung kamay at biglang kinurot dito. Sabi ko, nang kumakain na kami, sabi ko, Mads, bakit kinurot mo si Pads sa braso? Sabi niya, nakita mo, Father? Nakita mo magkatabi kami, magka-holding hands kami, hinahawakan niya yung kamay ko. May dumaan lang na babaeng maganda, binitawan niya ako, hindi kinurot ko siya. Huwag mong gagawin yon, hindi lang kurot na naabutin mo kay Cecil, tiyak. Diba? So ganon, diba? Ang challenge sa mag-asawa kasi, and sa lahat ng mga relationships ay commitment, diba? Fidelity. Marami kasing pagsubok na dadaanan ang iyong buhay, hindi maalis yun ang ups and downs ng buhay. Yung, hindi lang yung sa tungkol sa relationships, even sa mga problema. Di ba? May isa kong napanood, di ko na masabi, ewan ko lang kung check ko, sandali lang okay lang po ba sa inyo, check ko. Kasi na-record ko po yun, nakita ko, may magandang binigay sa akin. Tinanong ng isang news reporter yung psychologist, sabi niya, okay lang ba sa mag-asawa na araw-araw o paminsan-minsan sila mag-away? Sabi ng psychologist, okay naman. Wala namang problema kahit sila yung mag-away. Kahit araw-araw. Kinakailangan nila. Sabi niya kasi, bakit? Kasi it's not more on the things than kung mali yung pakasabit mo ng tuwalya o kung hindi ka nagugas ng pinggan o hindi mo inayos yung tinulugan mo. It's not more about those things, sabi niya. Hindi yun tungkol sa lahat ng bagay na yun. Ang sabi niya, it is a more on cycle of harmony, disharmony, and repair. So it's more on disharmony, harmony, and repair. Kung paano natin inaayos yung mali na pinagdadaanan minsan ng buhay. Kaya sabi niya, treat groups of things that are underneath those plot lines. May tatlong bagay pala na mahalaga sa bagay na yon. At ito ang sinabi niya. Gusto kong ibahagi sa inyo kasi nagustuhan ko ito eh. Sabi niya, una, power and control. At pangalawa, closeness and care. And pangatlo, respect and recognition. So isa siguro yun sa mga bagay na makikita natin na mahalaga para umusbong masyado ang yung pagmamahalan at yung pagiging committed sa bawat isa. Lahat naman tayo may trabaho, di ba? May social responsibility tayo. Ano man estado natin sa buhay, ano man estado tayo sa tuyang pagkabuhay, gabos kita may trabaho, may katungdan. Pero ano ba po ang katungdan ta? Nag-gets permis sa tuya is fidelity, commitment, na kahit walang CCTV, hindi nakabantay yung boss mo, di ba? Kahit walang 13-month pay, pero kung totally committed ka sa job and work na binigay sa'yo, sa tinagtawag yung
work din sa job description na binigay mo o binigay sa iyo, magiging masaya ka. Diba? Kasi yung pagpapahagi mo ng commitment mo at pagpapadaba mo ng commitment mo, ay yun din ang magbibigay saya at sigla sa buhay natin. Cecil, alam ko mas gusto nyong samantalan ang sinag ng araw, kaya hindi ko napapakalabain pa. Sa inyo, nandito po tayong lahat, ipagdasal po natin sila. Bahagi tayo ng kanilang pagsasamahan sa simulan sa Pauls, ngayon pagdiriwang ng madalamisa, bahagi pa rin tayo sa kanilang paglalakbay sa mundong ito, sa journey nila. Kaya patuloy po natin silang ipagdasal. Sabi ko nga, maraming pagsubok na pinagdadaanan ang lahat ng mga mag-asawa, ang pamilya. Tulungan po natin sila sa ating pamamagitan ng ating pagdarasal, gabay, at yung tinatawag natin yung healing love o company ay magbibigay itong lakas ng loob sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sai and Cecil, good luck and God bless. Cecil, napadigdi ka sa diri mong kabutan, tangaling itaw mo sa iyong buhay sa pagkamatasin paglingkod sa iyong agom. Opo, Father. Lakas-lakasan mo kasi baka Opo, Father. hindi sumang-ayon sa iyo si Sig. Sig, napadigdi ka sa diri mong kabutan, tangaling itaw mo sa iyong buhay sa pagkamatasin paglingkod sa iyong agom. Opo, Father. Andam ka mo sa mga angki na itataw sa Indo ni Diyos, tangaling maging marahing na Kristiyano. Opo, Father. Opo, Father. Mantagbot ka mo magkainaguman, agpangan ka mo, face each other, and then hawak ka may kaputan ka mo ning kamot, ipaayag din doon sa indong pagkamot sa tubang ng Diyos sa tong simbahan. Tingin sa bawat isa, wag sa iba. Okay. Say, inaangko mo si Signan o yadigdingon niya na magnitunay mong agom susog sa pinagbubot kan Santa Iglesia ay na niya to. Opo, inaako po. Bot mo na kamani tunay niyang agom. Opo, Father. Inaangko mo siya na mani tunay mong agom. Opo, inaako po, Father. Say, inaangko mo si Signan o yadigdingon niya na mani tunay mong agom susog sa pinagbubot kan Santa Iglesia na niya to. Kisay. Opo, Father. Kisay. Sa kabila niya. Maubos na. Hindi na parang ayaw mo nang tanungin si Saya. Inaako mo na manitunay mong agom. Opo, inaako. Buot mo na ikamanitunay niyong agom. Opo, Father. Sabay kayo sa kuya. Kagurangnan, warasan sa mo, Warasan sa na kaming duwa, maging sarong puso, maging sarong asin sarong kalag, asin sarong puon ngunyan, asin sagkod paman, sa karahayan, asin sa kasakitan, sa kayamanan, asin sa kadukaan, sa kailangan, asin sa kaginawahan, sagkod na kami magadan. Sa kapangyarihan ni Santa Iglesia, saksi ang gabos ng uyadigdi, pinaparinggon, binibindisyonan ko ang matrimonyo na sa indong inangko, sa ngalan ni Namo, sininangki, patanan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa tuya pong bibindisyonan ining mga aras asin mga singsing, ang tabang sa tuya sa ngalan ng kagurangnan na kagibo ni langit o sindaga. Bendisyonin kagurangnan sa iyong masurgon, si Sayan si Cecil, tawisin din magkanigong kabuhayan, na iyo ang kaulugan kaining aras sa paggamit tinda kayan makamtanin ang buhay na din kasagkoran. Amen. Ngunit kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, bendisyoniman, ining mga singsing, tangarin ang sa iyong surgoon na magamit kay ni. Mabuhay sa liputok na pagkaminota na sin marahay na pagkasinunod-sunudan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. B. Gamitin ng singsing Gamita ining singsing bilang tanda bilang tanda kan sa kong pagkamot. kansa kong Sa pagkamot ngalan ni Nama, sa ngalan ni Asin Ama, Aki, asin Aki, pati ni Espiritu pati ni Santo. Espiritu Santo. Careful, maulan ko. Yung aras, pakilipod pagkanaras. Itinataw ko Sa imo, sa imo, ining aras, ining bilang aras, tanda bilang tanda sa kong paglingkod, ng sakong paglingkod para sa imong karahayan, para sa imong karahayan, asin sa tuyang mga kakiyan. asin sa tuyang mga Sa ngalan ni Nama, sa ngaran ni Ama, ni Aki, pati ni Espiritu Santo. pati ng Espiritu Santo. Bigay mo.
tinatanggap? Tinatanggap ko. Matugang sa pag-ako po niya ito kisay sila kisay sa tuyang banwa na Kristiyano bilang bagong mag-agom sa nganiya na aga. Paragpakan po niya ito sinda. Congratulations. Dakulang ondra, dakulang pribileyo para sa kuya ni presenter sa Banwaan ang bagong mag-agom sa Nguninal daw, si Mr. and Mrs. Sigmund Fred Ranyon. Parakpakan po niya ito sila. Congratulations, best wishes. Ito nang hinihintay ng lahat. At ito ang first sacred kiss niyo po. So, time you may kiss now your bride. Baby, the sun is shining, dogwoods are coming in blue. Put on your white dress, yeah, cause baby, it's a good day for marrying you. I call my mama and daddy, baby, you call yours too. Put on your white dress, yeah, cause baby, it's a good day for marrying you. I know you by now, which means I know what you're thinking about. Your friends, they keep asking about us with every day passing. It's time this fairy tale came true. Baby, the sun is shining, dogwoods are coming in bloom. Put on your white dress, yeah, cause baby, it's a good day for marrying you. I call my mama and daddy, baby, you call your
Isug-isug digdig sa kong atubangan, kundi kaong isug ako magagada. Sarudo at tuloa pa ang nagsayaw, ang saro kayan sa kong namumutan. Isug-isug digdig sa kong atubangan, kundi kaong isug ako magagada. Kandi ka sadang pa man ako, para baduya ka, para bakal ako. Kanturilya ka na, turilya man ako, kung sangayang takaano sa buhok mo. Kandi ka sadang pa man ako, para baduya ka, para bakal ako. Kanturilya ka na, turilya man ako, kung sangayang takaano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kaning oras niya, huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kaiyan, igwanin ba kayaw, tanganing magibok ang satong sarayaw. Ano nang ugma ko kaning oras niya, huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kaiyan, igwanin ba kayaw, tanganin magibok ang satong sarayaw. Sa bride and groom, surprise po namin para sa kanila. So, ang tawag po sa games namin ay, yung una is find something in my umbrella. So, andito yung umbrella namin, yung magic umbrella. So, si groom, nasa ka groom? Open with caution. Kasi baka matamaan si ate. Ready? Guys, count. 5, 4, 3, 2, 1. So, ang umbrella namin ay merong mga red ribbon. And then, dyan sa So, yung umbrella niya, ang daming tapos pipili ka dyan ng tatlong ampaw. And then, ipapahawak mo pipili ka dito kung sino na. Tapos may magic word. Tapos pag nahanap nyo yun, may another ampaw kayo na nasa entourage yung prize. Tatlo tatlo, sige. Tatlong person. Yun na lang. Tawagin nyo na lang. Makaraan lang. Victor. Gerald pala. Sa
Bigay mo lang po sa ano, kanila. Congratulations, best wishes, Kuya and Ate. Love all of us. Thank you. Sa mag-asawa, hindi nawawala yung problema, hindi lahat yan masaya. Pero dapat magkaroon kayo ng tiwala, respeto, pagmamahal, at higit sa lahat, kung kayong makakalimot sa Diyos, na humingi ng gabay para magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya. Hindi ko na pahabaan ang aking message sa inyo. Isa lang po. Samantalahin ko na po ang pagkakataon ito. Gusto ko pong bahatiin ulit ang ating asawa ng happy wedding anniversary. Kasi sabi ko, hakan na ikakasal ulit tayo. Ram, nalaw kita. Salamat. Magandang hapon po sa lahat, both side, both parties. Thank you very much po sa pagdalo. Ako po, bali, same time, kagbabay kami. Pero sa naman po silang pamilya. So nakakaintindi po ko rin po naga, or para po, fair po kangaminan, tagalugong ko na lang po. Maraming salamat sa isa sa amin ngayong hapon. Maraming salamat din. A certain advice ko lang sa mag-asawa, kay Cecil sa kay Sai, magrespetuhan kayo kasi kanina pumirma na tayo doon sa special contract yon. Walang bawian yun, walang bawian. Fairness talaga yun. Yun ang ma-advise ko bilang kuya nyo, bilang ninong pa. Magrespetuhan kayo. Open ang communication nyo. Magbigayan kayo, huwag nyo kakalitaan yan. Maraming salamat. Diyos mabalos po ang amin. Thank you, Madam Master of the Ceremony. How I wish hindi pa sana umuwi yung limang guest natin if given this chance to talk with you. I will divide my message into two. Unang-una po, to the crowd. Salamat sa ngalan ng aming buong pamilya. Salamat sa presensyang binigay ko sa amin. Lalo sa mga mula pa sa Manalayo, sa Mayaw ko, mula pa Cavite, umuwi just to witness this celebration. Sa mga galing ng Sorsogon, kunting oras na lang, huwag kayong magmadali, makakauwi rin kayo. Salamat po. Walang hanggang pasasalamat. Now, the second and the main part of my message is to the newlywed. Sabi nga na kanina, ni tita mo ni Nunoy, hanggang ngayon, you will be forever our brother. And this is the first. So, something quite emotional, something quite unexplainable. As you start with your married life, sabi ni Nilong nyo kanina, you have signed a contract without expiration. Kahit balik-balik mo yung marriage contract nyo na yun, wala kayong makikita ng expiration date. Extension pwede pa. Do not aim your married life to be perfect. Because there is no such kind of a definition all over the world of a perfect couple, of a perfect marriage. Perfect without misunderstanding, perfect without disagreement, and perfect without adversities. There is no such kind of a thing like that. What I can give you is that you focus on your marriage, on your contentment, and happiness. Try to be happy, try to be contented with what you have. Talk of things over. Pag-usapan nyo kung ano pa man ang dapat ninyong pag-usapan. Walang perfectong pamilya kahit saan kayo pumunta. But try to be the best that you can. We have different adversities, we have different diversities, we have different problems that we will encounter along the way. May problema kami, may problema kayo, may problema sila. But let it just be a lesson to be learned
as you go with your plan for your married life. Sa pamilya po ng nila Cecil, sana po ang pag-band nilang ito ay maging dahilan din para mag-banding ang dalawang pamilya. We are now in one umbrella. Isa na po na tayo. Hindi na kasero, hindi na ranyon lang. Mag-isa na po tayo. And with this celebration, we did not lose a son. Rather, we gained a daughter. So from now on, goodbye, Cecilia Casero. Welcome, Cecil Ranyon. Best wishes sa inyo. Nasabi na, good afternoon everyone. Nasabi na ni husband siguro ang mga kataratarang pabaon dito sa newlywed. But I wish you na to cherish your love, whatever ups and downs na dumating sa buhay ninyo. Nandito lang kami sa likod mo. Congratulations to both of you. Yes, maray na po kaninyo namin. Nagpapasalamat ako sa namin na nagdala sa akin. Lalong-lalo na sa mga kaanak kuman, kaanak namin mga buwan, nopyo. Nagpapasalamat ako kanda kasi nagpaka-1 month ka namin. Sa kaso mga kapinsanan, nagpusat ko, Iriga. Salamat. Kana pag-1 man ninyo ka na pag-ringo. Siguro. Dana ako ibang masasabi. Adinigin ko, sana man maging maugmaan na kuwan nira, pati ating manugang ko. Napunan siguro sa kaugmaan, dapat maging kaugmaan sa naman anak, hanggang iba-iba. Kaya dana ako ibang masasabi. Salamat na sa namin na kaninyong pagkuwan ka namin. Saya po, Pastor Kamuan. Ako, interong bisita Kamuan. Ang Basilados. O interong pamilya. Wala din bayarin po. Salamat sa naman ninyo. Pasalamat kami na sa mga dumalo, both parties, sa bride at sa group, lalo na yung mga nasa malayo, na kahit umuulan dito, maraming salamat sa inyong lahat kahit natuloy po itong okasyon ko. And yung message. Wala. Magandang hapon po sa lahat. Okay. Gusto ko pong magpasalamat sa mga sumusunod. Una-una po, syempre sa Panginoon. Kasi kung
Hindi po dahil sa kanya, wala po tayo dito. Yung love story na binuo niya. Sino magkakala na yung classmate ko ng college ay yun yung makakatuluyan ko? Okay. At sunod ko pong pinapasalamatan syempre yung mga magulang po namin. Si Mami, Daddy, si Mama, Papa,